Lumaki pang lalo ang posibilidad na price hike ang ipatupad sa petrolyo sa susunod na linggo. Bukod pa yan sa mahal ding singil sa kuryente. Kaya ang kwenta sa isang bayarin sa bill, pinaparipaso ng isang grupo. At nakatutok si Maki Pulido. May chain reaction tuwing tumataas ang presyo ng langis. Kung magmahal ang diesel, magmamahal ang transportasyon, kaya't magmamahal ang mga produkto, gaya ng mga sangkap na mga pagkaing ibinibenta sa karinderya ni Dong. Hindi naman siya makapagtaas presyo dahil tumutumal ang benta. Wala namang taas na sweldo sa ating mga manggagawa, kaya medyo kami po ay kontrolado po namin yung mga ganon para naman hindi po mawawala sa amin yung customer. Hindi makapag-price increase si Dong, pero sa susunod na linggo, may posible na namang taas presyo sa diesel at gasolina. Sa Biyernes pa magkakaalaman kung magkano. Pero paliwanag ng oil industry source, tumaas na ang presyo sa world market dahil sa epekto sa supply ng patuloy na pagkakasara ng Strait of Hormuz, lumalalang tensyon sa Middle East at bumababang US crude inventory. Kung pagbabatayan ang bentahan sa Mine of Platte, Singapore sa nakalipas na 3 araw, posible raw mahigit 4 pesos na taas presyo sa litro ng diesel at mahigit 3 pesos naman sa gasolina. Mukhang yung trend so far, sa bagay pa lang 3 araw pa lang. Yes. Pero mukhang paakyat siya eh. So baka may oil price hike tayo next. All price hike. Mahal na nga ang petrolyo, mahal pa ang kuryente. Sa listahan ng mga binabayaran mo sa electric bill, kabilang din ang FIT-ALL o Feed-in Tariff Allowance at GEA-ALL o Green Energy Auction Allowance para sa mga planta ng renewable energy. Pero paglilinaw ng isang dating Energy Department official, yan ang kuryenteng nakonsumo mo na mula sa renewable energy sources. Hindi siya subsidy, but it's actually payment for the electricity generated from renewable energy. We actually consumed it. Kaya yan yung sinacharge sa atin. No? Nakahiwalay sa generation charge ang FIT-ALL at GEA-ALL dahil iba ang mekanismong ginamit dito. Bilang insentibo kasi sa mga negosyante para pasukin ang renewable energy, sa halip na dumaan sa bidding process ng mga distribution utilities, gobyerno ang bumili ng kuryente ng mga renewable energy plant para matiyak na lumaki ang renewable energy sa kabuuang energy mix ng bansa. Nakapaloob yan sa Renewable Energy Act of 2008. Kung aalisin natin yan, mawawala yung mga mapapawasan po yung renewable energy projects natin. At mapapawasan yung power natin. Okay. Papawasan nila, dami na yung mga coal natin, yung mga diesel natin. Okay. At the same time, mapapawasan po yung power. Sa electric bill na ito, 36.68 pesos ang singil para sa FIT-ALL at GEA-ALL. Pero sabi ng Power for People Coalition, dapat repasuhin o i-update na ang computation ng mga ito dahil habang tumatagal at dumarami, nagmumura na ang renewable energy. Kasi yun yung nature ng RE eh. Habang dumadami ang nagsosolar, ang production cost bumababa talaga. So nag-i-expand, pamura ng pamura. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.